Magandang araw mga kasundo. Meron tayong tanong dito galing kay Sir Eric Beltran. Paano raw po yung proseso ng change motor o yung pagpapalit ng motor dun sa mismong application? So ito, sasabihin ko sa inyo step by step guide para at least meron kayong idea pagpunta nyo dito sa mga offices. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na Joyride office sa lugar ninyo. Meron po tayo sa Antipolo, main office. Meron din sa Parañaque, PITX, saka sa Manila sa may Park and Ride. Dalhin lang po ang inyong mga motor, at least po ang year model niyan ay 2016 pataas. Then po sa displacement niyan at least 110cc hanggang 160cc. Dalhin lamang po ang mga sumusunod na dokumento ng inyong mga motor. Number 1 po yung ORCR, kahit po Xerox copy, basta yan ay malinaw. Pangalawa po yung authorization letter kung hindi sa'yo nakapangalan ng motor. O kaya naman notarized deed of sale. Pwede rin po, kalimbawang yan ay repo, magdala po ng repo sales receipt o certification of sales galing po sa kasang pinagkunan ng motor. Ito po ang guidelines nyo sa pagpapalit ng motor. Kapag po ang transmission niya ay pareho at same lang din ang CC o displacement, wala na po yung skills assessment. Pag downgrade po, for example, magbababa kayo ng displacement, halimbawa 160 to 125, pero same ng transmission, same automatic, or same na manual, wala na rin po yung skills assessment. Pag naman po change transmission, for example, automatic, maglilipat ka po na manual, kahit anong CC po yan o displacement, undergo po yan ng skills assessment. Pag naman po mag-upgrade ng displacement, halimbawa 125, akit ka sa 150 o 160, kailangan po yan dumaan pa rin sa skills assessment. Manual man or automatic po yan. Paalala mga kasundo, kailangan pagpunta natin sa mga offices, naka-Joyride uniform po tayo. Lumapit lang sa safety trainer na naka-assign po sa area at bibigyan po kayo doon ng passport form para makapag-change motor process. Ayan na po ang change motor process natin sa Joyride. Ingat mga kasundo, ride safe.